all for our announcement. Let's have a moment of liturgical silence. Our call to worship, we will be reading Psalm 40, 13 to 17. Psalm 40, 13 to 17. Be pleased, O Lord, to deliver me. O Lord, make haste to help me. Let those be put to shame and disappointed altogether who seek to snatch away my life. Let those be turned back and brought to dishonor who delight in my hurt. Let those be appalled because of their shame who say to me, Aha, aha. But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who love your salvation say continually, Great is the Lord. As for me, I am poor and needy. But the Lord takes thought for me. You are my help and my deliverer. Do not delay, O my God. As we come together in worship this morning, let us reflect on how David started and plea for deliverance as to what we have been through this week, sa lahat po ng ating pagpapagal, sa pakikibaka sa ating mga kasalanan, and to all our struggles and challenges. It is good to acknowledge that our salvation and deliverance cannot come from our own efforts and strength, but only from God's grace. That our complete dependence on Him for our both salvation and ongoing spiritual health, as David says, Be pleased, O Lord, to deliver me. It also reminded us to trust in God's justice and sovereignty in dealing with our enemies, that in our trials and or persecution due to the righteousness that Christ imputed to us, God is indeed our protector and defender. Also, let us admit that just like what Psalm says that we are poor and needy, let us all humbly recognize our poverty apart from Christ. That no matter how successful you are in your career right now, how accomplished this year has been for you, or regardless of your social status, or how big your savings account is, or even sa dami ng natulungan mo ngayong taon, or even your Christian duties, all of this, we should acknowledge that we are still lacking in the lens of God's holiness. Our worship today is not a display of our own strength or even our own goodness, but an act of acknowledging God's greatness and the sufficiency of His grace. Lastly, on the psalm that we have read, it's an assurance of God's care for us, His people. David is very confident that the Lord takes thought for me. This is a great comfort for us as we approach God in worship. We are reminded that God knows and sees our struggles, cares for us, and He will provide for us. With this, let us join together in worship, declaring with joy, Great is the Lord. Let us open in prayer. Dear Heavenly Father, we come before you this day, your day, Panginoon, with hearts filled with gratitude and reverence, Panginoon. We acknowledge that you are our sovereign creator, Panginoon, the Almighty God who created heavens and earth, Lord. And same as we have read in the Psalms, we can truly and indeed depend on you, Panginoon. We can trust in your plans, and Panginoon, we acknowledge you are the King of all kings who knows, Panginoon, lahat ng bagay dito sa mundo. And we are humbly bowing before you in worship this morning. Panginoon, we thank you for the gift of today, Panginoon, na kung saan sinet apart mo yung araw na ito upang magkaroon kami ng kapahingahan sa buong linggong nakakapagod sa kanya-kanya naming mga larangan. And Lord, we are confessing that we have sinned greatly against
you, Panginoon, in our thoughts, in our deeds, in our mind, Panginoon. This whole week, Panginoon, ay nagkasala kami. Kaya nawa, patawarin mo kami as we come before you this morning, Panginoon. We ask for your forgiveness through the finished work of your Son, Jesus Christ, Panginoon. We praise you, Panginoon, na hinayaan mo kami na makadalo ngayong umaga upang magkaroon at makasumpong ng kapahingahan in this Lord's Day. And Lord, we are even praying, Panginoon, sa gagamitin mo this morning to preach your word, our pastor, Lord, may all his preparation, his study, and Panginoon, even yung pagbubulay-bulay niya ng iyong salita ay maging kapaki-pakinabang ngayong umaga, maging simple, payak, and nawa maabot ang bawat puso at isip ng makikinig dito. And sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, tulungan mo ang aming pastor. And also, we are expecting the presence of the Holy Spirit to open our hearts and our minds that we might hear and understand your word that ituturo mo sa amin ngayong umaga, Panginoon. Nawa ang salita na mapapakinggan namin may comfort us, may transform us, and even, Panginoon, we are pleading, Panginoon, for salvation of those people na wala pa sa inyo. And we thank you, Panginoon, for the community of saints that you have gathered this morning. Nawa patuloy mo aming pagbuklod-buklod rin ng iyong pagmamahal sa amin and the unity that the church have. And Lord, we are lifting, Panginoon, this service to you. May it be that time of, Panginoon, ng pagbabago, ng refreshing sa aming mga puso and pagpapalago ng aming relasyon sa inyo, Lord. And we commit this time to you, trusting that you will meet us here and that your name will be glorified in all that we do this morning. And in the name of Jesus Christ, our Savior, we pray. Amen. For our first hymn, it reflects God's holiness to His absolute purity and perfection. He is completely set apart from all creation and is wholly different from everything in the universe. His holiness means He is without sin and that His nature is entirely pure and unblemished. As we sing this hymn, may it serve and direct our hearts and minds towards the reverence and awe that the holiness of God demands. Let's all stand and sing, Holy, Holy, Holy.
be seated. Para po sa ating scripture reading, basahin po natin ang Mark chapter 11. Mark chapter 11 verses 27 hanggang verse 33. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And they came again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him, and they said to him, "By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?" And Jesus said to them, "I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Was the baptism of John from heaven or from man? Answer me." And they discussed it with one another, saying, "If we say from heaven, he will say, 'Why then did you not believe him?' But shall we say from man?" They were afraid of the people, for they all held that John really was a prophet. So they answered Jesus, we do not know." And Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." Mga kapatid, what we just read is a narration of how the religious authorities questioned the authority of Jesus Christ. Dahil sa kanyang mga ginagawa na nakikita at nababalitaan nila, nagpagaling siya ng mga may sakit, nagturo siya at nangaral, at nilinis niya yung templo mula sa komersyo na nangyayari dito, kanila nang sinubukan na pabagsakin yung kanyang gawain, yung kanyang ministeryo. At upang magawa ito, ang una nilang inattempt ay questionin yung authority na meron si Kristo sa paggawa niya ng mga bagay na ito. And with wisdom, we saw how Jesus turns the question right back at them. In essence, ang tinatanong niya sa kanila ay kung sa tingin nila, saan ba nanggagaling yung authority ni John the Baptist? Sa Diyos ba o sa tao lamang? And we saw how they decided to not give an answer by saying, "We do not know." Hindi namin alam kung kanino galing dahil nga magiging komplikado kapag sinagot nila yung isang option. Kapag sinabi nila na galing sa Diyos, dapat mag-submit din sila doon. Pero kung sinabing galing sa tao, aawayin sila o hindi sila pa kikinggan ng maraming tao na tagasunod ni John the Baptist. And here we see kung paano nag-work yung mga puwersa talaga na kumakalaban sa Diyos. Itong tagpong ito, it teaches us ng isang prinsipyo kung paano nilalabanan ng mga kaaway ni Kristo yung kanyang gawain. Hindi sila nagsimula sa pag-aresto o sa pagpatay agad kay Christ. Mangyayari pa lamang yan sa mga susunod na mga chapters at tagpo, at hindi doon agad ang kanilang unang atake. Nagsimula sila, ang mga kaaway ni Kristo, hindi sa full-blown physical attack sa kanya o sa kanyang gawain. Nagsisimula ang paglaban sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pangungwestiyon sa kanyang authority, sa kanyang otoridad. At yan yung prinsipyo na dapat natin mapaalalahanan sa ating mga sarili at mapagbantayan din, lalo na sa panahon ito na makikinig tayo ng salita ng Diyos, that the rebellion against Christ starts at questioning the authority of His work and His word. Ang rebellion natin kay Kristo, ang rebellion ng mga kaaway kay Kristo, ay nagsisimula hindi sa full-blown na manifestation ng kanilang animosity o yung kanilang pag-hatred o yung hatred nila kay Christ, kundi nagsisimula yan sa pagtatanong, sa pangungwestiyon. Kanino ba nanggagaling ang iyong authority? Saan ba nanggagaling ang kapangyarihan o yung power na meron ka para pang sabihan kami o para iutos sa amin ang iyong mga salita? Ganito nagsimula ang unang rebellion ng tao, even kay Adam. Nakita natin yung pagka-question ng ahas sa salita ng Diyos. And ganito din yung nangyari kay Christ. Kina-question yung kanyang authority upang mapabagsak yung kanyang ministry. At sa panahon natin, ganito pa din kumilos ang kaaway. Kanyang question ng authority o yung otoridad. Anong authority ba meron sa salita ni Kristo? Bakit mo ba siya kailangan pakinggan? Bakit mo ba siya kailangan sundin sa iyong buhay? Iyan yung temptation na maaaring madinig natin mamaya habang pinapangaral yung scriptures, that we don't have to listen to Christ because He doesn't have authority sa buhay natin. But this we must resist. Alam nating all authority, sabi ng Matthew 28, is given to Christ in heaven and on earth. Lahat ng
authority ay na kay Kristo na at karapat-dapat lamang siya ng ating buong pagsunod at ng ating buong atensyon. Especially ngayon, sa ating pakikinig ng kanyang salita. Nawa, ito yung maging attitude ng ating mga puso sa oras na ito na magiging mapasakop tayo sa salita ng Diyos at handang sumunod sa kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Our next hymn is a profound reflection on the nature and purpose of Jesus Christ. It brings together the mystery of the incarnation, as we have learned in our Sunday school, the humility of Christ, his divinity, and his redemptive work on the cross. It calls us believers to respond to Christ's birth with awe and worship that the child in the manger is none other than the King of Kings and the Savior of the world. Let's all stand and sing What Child Is This? Para sa ating pastoral prayer, ipanalangin natin yung ating magiging fellowship sa darating na Sabado. Every year, meron tayong year-end fellowship. Gusto natin na gamitin ito para mas lalo tayo na mapalapit sa isa't isa at ma-enjoy natin yung season na ito bilang iglesia. May mga bisita tayo at meron din mga visitors natin at mga di natin members, mga attendees, wini-welcome natin dito. Isama din natin sa panalangin, no, yung gusto lang natin na pasalamatan ng Diyos sa applicant natin. Meron tayong na-send na sa ating GC. Lord willing, this January ay ma-accept na natin, admit sa membership. At syempre, isama na rin yun sa panalangin ninyo yung mga preparations natin this coming New Year, yung budget natin sa darating na buwan. So, at syempre, yung pangangaral na salita ng Diyos. So, tayo ay manalangin. Samahan niyo po ako.
Ama naming Diyos na punong-puno ng karilagan, Ikaw ay nakakalula sa inyo pong kataas-taasan, sa inyong kabanalan. Mabubulag kami sapagkat kami ay mga makasalanan. Ang aming mga puso ay punong-puno ng pagdududa, pagkakasala. Nawawalan kami ng pag-asa minsan or madalas sa aming mga pamumuhay. Ngunit nais namin na iayos ang aming mga disposisyon ngayong umagang ito. Ito ang araw na itinakda mo para sa amin na magtipon-tipon kami para pakinggan ang inyong salita. Sambahin ka kasama ng inyo pong iniligtas. Tunay ang panalangin ng mga kapatid namin at ang kanilang mga nararamdaman na ang mga nakaraang mga araw at lalo na ang buwan na ito ay punong-puno ng kabisihan. Marami ang mga nagkasakit, marami din ang mga napagod sa trabaho. Panginoong Diyos, sa kabilang banda ay inilaan mo at pinlano mo ang mga bagay na ito na talagang magkaroon ng weariness sa aming mga pamumuhay. Nang sa gayon ay dumating kami sa iglesia ng mayroong uhaw at pagnanais na mabendisyonan kami ng inyong salita at ng inyong presensya. Panginoon, ang araw na ito ay inilaan mo, inihiwalay mo, hindi siya ordinaryong araw. Ito ang tanging festival or piyesta o ito ang tangi na naiiba sa lahat ng mga araw na ipinagkaloob mo sa amin. Kaya nawa, ituring namin itong espesyal na kung saan dito ay makakapakinig kami ng inyong salita, makakausap ka namin, mamimit ka namin, at magkakaroon kami ng communion sa inyo. Ganon din ay magkaroon kami ng karagdagan ng pampalakas sa fellowship ng aming mga magkakapatid at sa ministeryo ng bawat isa. Kailangan namin to ang mga means of grace at nawa sa aming worship ngayong umagang ito at maging mamayang hapon ay tawagin mo ang inyong mga anak sa kabanalan, sa inyong salita. Kami ay mga nagtampisaw sa iba't ibang uri ng aming mga pamumuhay. Marahil may mga kasalanan, may mga alalahanin. Nawa kami ay ipunin mo at hugasan mo ng inyo pong banal na salita para kaming mga bumalik sa aming pastol at inalagaan niya kami at lilinisin nang sa gayon kinabukasan ay maaari na naman kami na umikot-ikot at bumalik sa aming mga ginagawa at palagian ang aming pagnanais na makabalik sa Kanya. Ganito nawa ang mangyari at ang aming mga pananaw sa buhay ay nawa matuon lagi sa katotohanan ng inyong salita. Salamat Panginoon na sa kabila ng aming kasalanan ay pinagkaloob nyo ang bugtong na anak ninyo na si Jesucristo, nagkatawang tao at kinailangan ng pagkakatawang tao sapagkat hindi nyo palalampasin ang kasalanan dahil kayo ay matuwid banal. Kaya naman nung kumuha kayo ng sasalo nitong galit at puot ninyo na nararapat sa amin, nagboluntaryo ang inyong anak at dahil dito ay kami ay nagkaroon ng pag-asa ng kaligtasan mula sa makasalanang estado. Kami ngayon ay nahugasan. Kami ngayon ay merong kapayapaan. Kaya naming matulog sa gabi na hindi kami nag-aalala kung kami kukunin mo man. Kami ay may katiyakan na ang aming mga kaluluwa ay nasa inyo pong mga kamay. Marami kaming mga alalahanin, marami kaming mga kinatatakutan, marami kaming mga iniisip. Ngunit salamat Panginoong Diyos sa inyong salita na pinakita sa bagong tipan na ito ay magkakaroon kami ng kapayapaan kay Jesucristo. Kaya kami ay lumalapit na patuloy na ang ebanghelyo mo na si Jesucristo ang siyang tanging tagapagligtas at ipinagkaloob mo para sa aming katuwiran. Ni minsan hindi siya nagkamali, nagkasala, tinupad ang lahat ng kautusan upang kami ay iligtas, mapuri kayo at kayo ay masatisfy sa inyo pong galit, sa inyong poot. Itong lahat ng ito ay ginawa ng aming Panginoong Yesus at nawa sa aming pong pangangaral ngayon ay umangat itong katotohanan na si Jesus ang siyang aming pinakakailangan. Pinagkaloob niya ang kanyang bagong tipan
para sa aming lahat na makasalanan at ang tanging kailangan namin gawin ay sumampalataya dito. Nawa ang banal na Espiritu ay kumilos sa aming lahat. Pinapanalangin din namin ang ang mangyayaring year-end fellowship na gagawin sa Sabado. Ihanda mo kaming lahat, Panginoon. Isang malagang bahagi ng Kristiyanong pananampalataya ay ang mga fellowship na ito na kung saan may salita ng Diyos, may pagmamahalan, mayroong espiritualidad na pinag-uusapan. At kaya nawa ay makarating ang bawat isa na available at ma-enjoy namin itong pagkakataong ito na sa kahit sa fellowship ay maranasan namin ang kabutihan ng mga new covenant blessings ng Panginoon. Sa imbes na kami nagagalit, imbes na kami nag-aaway, imbes na kami ay malayo sa isa't isa, pinagbuklod mo kami dahil sa katwiran na kay Hesukristo. Panginoong Diyos, gusto rin naming ipanalangin sa inyo ang aming aplikante na sa susunod na buwan ay tatanggapin namin. Nawa ay may handa kaming lahat at mabasa namin ang testimony at siya ay patuloy mo na biyaya ng pagpapatuloy sa pananampalataya. Nawa ay ikip mo ang aming kapatid at kaming lahat sa anticipation na ito na magdadagdag ka sa amin. At nawa nga mapastoran ng maayos ang mga tupa dito sa Scripture Alone Baptist Church. Alam namin may kakulangan kami sa pagkakaroon ng pastor. Ngunit kayo ang pumunan, Panginoon, magdala ng pangunawa sa mga kapatiran namin na habang kami ay maiksiyang kumot, nagtitiis kami sa sa pagtitiis namin sa paggamit ng ganitong sitwasyon. Kaya hiling namin na samahan niyo po kami at huwag niyo kaming hayaan na ma-discourage, manlamig at ang mga kapatid na nangangailangan ng counsel ay hindi mahiya na lumapit sa under-shepherd na ipinagkaloob mo sa kanila. Hiling din namin, Panginoon, na sa mga susunod na buwan o susunod na mga linggo ay magkakaroon kami ng meeting para sa budget ng 2025. Ngayon pa lang ay ihanda mo kami, yung mga diakono, ang pastor, ang mga tumatayo sa ministeryong ito na kami ay magkaroon ng kapayapaan at ng pagkakaisa at magawa namin ang alam naming mainam para sa iglesia na consistent sa inyong salita. Gusto namin, Panginoon, na maging mabuti kaming mga office bearers at ganun din na mga miyembro. At ang aming iglesia na iba-iba ang pinanggagalingan, iba-iba ang aming mga background, nawa muli mo kami na ipagsama-sama kay Hesukristo. Nagdidiwang kami sa ebanghelyong ginawa niya na pinagbuklod niya ang mga magkakaaway, ang mga hindi magkakasama. Ginawa niyang isang pamilya dahil sa ebanghelyo na taglay niya at dulot niya. Binayaran niya ang kasalanan ng lahat ng mga hinirang, ang mga kasalanan namin. Ngunit wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Ipinagkaloob niya ito at nung siya ay konpronta ng kaaway para magsinungaling, magkasala, pinili niyang hindi magkasala upang maperpekto niya ang kaligtasan na meron kami ngayon. At nawa ang sino man dito na wala kay Hesukristo, huwag niyang patagalin ang mga panahon na ito na makita niya na kailangan niya ang tagapagligtas. Kaya nawa, Panginoon, samahan niyo kami ngayon sa pangangaral ng inyong salita, sa kahinaan ng inyong lingkod, ay samahan niyo po siya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, bago po tayo makapakinig ng preaching of the word, we will sing this hymn. I invite you once again to all stand and sing Grace Greater Than Our Sins.
good to be back dito sa pulpit. Last week, I ministered to the congregation ng Christ's Heritage Church doon sa Eastwood. And our visit there was a blessing with the members at ng mga pastors ng CHC. And we had a fellowship nung gabi, and we praise the Lord for the ministry doon. Isa sa napakahalagang bahagi ng constitution at ng pamamalakad ng gobyerno ng isang demokratikong bansa ay ang mga tinatawag na Bill of Rights. Alam nyo ba, ngayong araw na ito ay anibersaryo ng pagkalikha ng Bill of Rights sa United States noong December 15, 1791. At doon lumabas ang unang kalayaan, karapatan ng bawat tao na may kalayaan sila at karapatan pumili ng relihiyon na gusto nila. Bago ang Amerika ay walang ganoon na nag-e-exist na maliwanag sa mga bansa dahil sa paniniwalang ang tao ay dapat sumang-ayon sa relihiyon ng kanyang pinuno o sino man ang pinuno na namumuno doon. Sa Amerika nagsimula ang pananaw that there will be no religious test that should be administered to anyone who is serving in the government at maging sa mga tao. May karapatan, pwede kang sumuway. Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa mga lingkod ng Diyos at sa mga katulad natin na mga mananampalataya ng Panginoon, tayo ay maaari na magkaroon ng kalayaan na sabihin natin hindi tayo susunod sa gusto ng Panginoon, pero iba ang magiging consequence. Laging magiging masama at hindi ito mabuti at nakakaganda. Kung ang pagpili sa reliyon sa isang demokratikong bansa ay nagiging mabuti ang kinalalagyan, ang kinahihinatnan, kasamaan naman ang magiging resulta sa mga sinuman na magne-neglect ng kalooban ng Diyos. Yan ang makikita natin sa Genesis 34, isa sa pinakamadilim na kabanata ng buong Genesis. Basahin natin ang Genesis 34, what is considered to be the godless chapter of Genesis. Godless because wala ang salitang God dito. Let me read to you the inspired, inerrant, infallible Word of God. Now Dinah, the daughter of Leah, whom she had borne to Jacob, went out to see the women of the land. And when Shechem, the son of Hamor, the Hivite, the prince of the land, saw her, he seized her, and lay with her, and humiliated her. And his soul was drawn to Dinah, the daughter of Jacob. He loved the young woman, and spoke tenderly to her. So Shechem spoke to his father Hamor, saying, "Get me this girl for my wife." Now Jacob heard that he had defiled his daughter Dinah, but his sons were with his livestock in the field. So Jacob held his peace until they came. And Hamor, the father of Shechem, went out to Jacob to speak with him. The sons of Jacob had come in from the field as soon as they heard of it, and the men were indignant and very angry, because he had done an outrageous thing in Israel by lying with Jacob's daughter, for such a thing must not be done. But Hamor spoke with them, saying, "The soul of my son Shechem longs for your daughter. Please give her to him to be his wife. Make marriages with us. Give your daughters to us, and take our daughters for yourselves. You shall dwell with us, and the land shall be open to you. Dwell and trade in it, and get property in it." Shechem also said to her father and to her brothers, "Let me find favor in your eyes, and whatever you say to me, I will give. Ask me for as great a bride price and gift as you will, and I will give whatever you say to me. Only give the young woman to be my wife." The sons of Jacob answered Shechem and his father Hamor deceitfully, because he had defiled their sister Dinah. They said to them,
We cannot do this thing to give our sister to one who is uncircumcised, for that would be a disgrace to us. Only on this condition will we agree with you, that you will become as we are by every male among you being circumcised. Then we will give our daughters to you, and we will take your daughters to ourselves, and we will dwell with you and become one people. But if you will not listen to us and be circumcised, then we will take our daughter, and we will be gone. Their words pleased Hamor and Hamor's son Shechem. And the young man did not delay to do the thing, because he delighted in Jacob's daughter. Now he was the most honored of all his father's house. So Hamor and his son Shechem came to the gate of their city and spoke to the men of their city, saying, "These men are at peace with us. Let them dwell in the land and trade in it, for behold, the land is large enough for them. Let us take their daughters as wives, and let us give them our daughters. Only on this condition will the men agree to dwell with us to become one people. When every male among us is circumcised as they are circumcised, will not their livestock, their property, and all their beasts be ours? Only let us agree with them, and they will dwell with us." And all who went out of the gate of his city listened to Hamor and his son Shechem, and every male was circumcised, all who went out of the gate of his city. On the third day, when they were sore, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords and came against the city while it felt secure, and killed all the males. They killed Hamor and his son Shechem with the sword, and took Dinah out of Shechem's house and went away. The sons of Jacob came upon the slain and plundered the city, because they had defiled their sister. They took their flocks and their herds, their donkeys, and whatever was in the city and in the field, all their wealth, all their little ones, and their wives, all that was in the houses, they captured and plundered. Then Jacob said to Simeon and Levi, "You have brought trouble on me by making me stink to the inhabitants of the land, the Canaanites and the Perizzites. My numbers are few, and if they gather themselves against me and attack me, I shall be destroyed, both I and my household." But they said, "Should you treat our sister like a prostitute?" Well, this is the dark chapter of Genesis 34. This chapter opens with the report ng panggagahasa kay Dinah, and it ends with the brother's reminder of that rape. Bigyan lang natin ng review ang sarili natin. No? Si Jacob, pwede natin siyang tawaging a very complicated man. Dahil ang kanyang life story na pinresent dito sa scripture ay talagang medyo may pagkagulo. Ang kanyang kwento mula sa Genesis 25 to 35, kwento yan ni Jacob, ito yung tinatawag na the Jacob cycle. Kadalasan dyan naka-highlight yung kanyang negative character bilang deceiver, bilang cheater, and he deceived his brother Esau. He also deceived his father Isaac, and lastly, he also deceived his father-in-law na si Laban. Yet through it all, we have seen some episodes of admirable display of faith. Alam mo, si Jacob was that man that is so identified with his sin and his weaknesses, yet he has been held persistently, relentlessly by the grace of God. Si Jacob ay parang tayo, na ang dami nating mga pagkakasala at pagkakamaling nagawa, pero hindi tinatantanan ng biyaya ng Diyos. May unti-unti minsan na magandang nagagawa sa pananampalataya, admirable, pero may time at maraming panahon na tayo'y pinangungunahan ng ating mga laman at ng ating mga kasalanan. And as an heir of the covenant of God with Abraham, makikita natin si Jacob, itinawid siya, iginapang at iningatan ng Diyos sa kanyang mga kaaway sa kabila ng kanyang mga kasalanan. Sa panahon ng kanyang
paglago ay nakita nating siya'y sumunod sa utos ng Diyos na bumalik sa promised land. At tapusin na yung 20 years na servitude kay Laban sa Padan Aram at naganap ang isa sa pinaka-tuktok ng kanyang spiritual life doon sa Peniel. Nag-wrestling siya with a mysterious man na kinonfess niya later on that he has seen the face of God. He was changed from Jacob to Israel. This is a fitting name for someone na laging nakipagtalo o nakikipag-strive with God and with man, yet he continued to prevail. Si Jacob, kahit saan mo siya dalin, lagi siyang nagtatagumpay. Pero hindi dahil madiskarte siya o magaling siya, kundi dahil kinahabagan siya ng Diyos dahil sa kanyang covenant. And as we all know, being Israel is still having this remaining Jacob in him. Kahit gaano mo sabihin na itong si Jacob, hindi na siya Israel nang tinawag sa kanya, meron pa siyang, kung tayo may remaining sins, pwede ba nating sabing may remaining Jacob pa rin si Israel? Well, God spared him from the 400-men army of Esau. Si Jacob, he still deceived his brother again by saying na susunod ako sa iyo sa Seir when he went to different location. And instead of going to the God-ordained destination sa Bethel, saan siya pumunta? Opposite direction ng Succoth. And there is a more practical decision rather than a spiritual decision. Sabi ni R. Kent Hughes, Succoth was north back across the Jabbok and a step back spiritually. For this, Jacob and his family were going to pay dearly. Dahil sa pagpunta niya sa Succoth, kahit na pinapapunta siya sa Bethel na magka-contrast yung direksyon nila, akala ni Jacob napaka-innocent lang, napaka-justified, napaka-practical. Dito sa Genesis 34, ipapakita na hindi ganon ang kaso. Jacob will pay dearly sa bagay na ito. And this leads us sa Genesis 34. This is the story of the bitter consequence of Jacob's faithless decision. Papaano? Si Succoth, nung pumunta sila sa Succoth, napakalapit pala ng Shechem, the place where Genesis 34 takes place. For it is this place where Jacob's only daughter Dinah would be defiled sexually by the king's son na si Shechem, that would lead to the infamous bloodthirsty revenge of her two older brothers na si Simeon at si Levi, resulting into a massacre or to killing spree of the men in the city. Therefore, Genesis 34 is really a dark chapter in Genesis. So dark it is that it is called the godless chapter. Walang mention ng Diyos. Pero alam nyo, sa napansin ko, parang iniwasan talaga ng Diyos ang Genesis 34. Bakit? Ito Genesis 34, walang pangalan na Diyos, pero yung last verse ng 33 at yung first verse ng 35, in other words, yung sakto na susunod na verse on both ends, sa taas at sa baba, may pangalang Diyos. Bukod tanging sa Genesis 34, wala ang pangalang Diyos. Kumbaga parang inabandon na sila dito ng Diyos. Ang context ito is that ang passage is not so much about the rape of Dinah, though that is not an insignificant detail of the story. Hindi yung pinaka-issue dito. It is an important part ng narrative yung yung sexual assault kay Dinah, pero hindi yun ang pinaka-overall message ng passage natin. Hindi rin yung uncontrolled revenge ni Simeon at ni Levi. Tahimik ang narrator tungkol sa rightness ng bloody genocide ng magkapatid na ito, pero sa later life nila, babanggitin ito ni Jacob at hindi niya makakalimutan. Magiging cause ito na lalampasan sila doon sa pagiging hari ng Israel. It will be the reason for them to forfeit the leadership to the 12 tribes of Israel along with their eldest brother na si Reuben. As we know, ang pang-apat na anak ang magmamana ng
pagiging hari. And that is yung lahi ni Judah. Having said that, the point of the story is to show that the defilement of Dinah by Shechem reveals yung contempt ng mga Shechemites for Israel in particular, and in Genesis 34:7 and 31, pinapakita ito sa tamang perspective. Pinapakita dito na yung Genesis 34 verse 7 pala, na itong mga, 34:17, yung mga Shechemites, may contempt sila sa Israel. Pinapakita nila na magiging tinik lang sila sa tagiliran. Kumbaga, ang Genesis 34 ay parang object lesson. Pwede ba nating sabing object lesson doon sa mga nagtatangka na mag-asawa ng unbeliever? Ito ba yung isang chapter na pinapakita niya? Gusto niyo makita ang resulta ng pagkakaroon ng assimilation with the pagan people? Gusto niyo ba makita yung titira kayo with these people na hindi kayo susunod sa utos ko? O this will be the answer. The answer is this, defilement. Siya ay naghahasa. O hindi lamang yon, nagkaroon ng matinding hindi lang pagpatay or murder, kundi massacre ang ginawa ng magkapatid. After Genesis 34, parang typical na pamilya na ng mga modernong tao ang pamilya ni Jacob. Nandun na yung issue ng siya ay nakapatay o kaya naman sila ay nagkaroon ng sexual assault at nagkaroon ng mga ganitong mga problema. Dami na nilang mga baggages after nito. So, dito sa sinasabi natin, sa Genesis 34:7, ang mga anak ni Jacob, galing sila sa field, as soon as they heard na nangyaring masama sa kanyang kapatid, they were very indignant, they were very angry, because according dito sa sinabi nila, this man, si Shechem, he has done an outrageous thing in Israel by lying to Jacob's daughter, for such a thing must not be done. Ano sabi sa verse 31, the last verse? But they said, should he treat our sister like prostitute? Yun di ba? Tinuring siya na parang prostitute, hindi siya ginalang, at ito ay dinefile na hindi dapat mangyari sa Israel. Therefore, this part of Israel's history was included in the canon para mag-serve as biting reminder of the difference between Israel as a covenant nation and the godless morality of the pagans around them. So, ang pinapakita dito is gustong makita ng narrator na habang kinukwento siguro ito ni Moses, di ba? Nung sinulat niya to, nando sila sa ilang, sa wilderness, sinulat niya, gusto niyo makita, ito yung magiging resulta kapag kayo ay sumama sa mga godless people. Kaya gusto yung ipakita ng narrator, Israel is different. It ought to be different simply because siya ay pinili ng Diyos na maging covenant nation. And a story like this only justifies and vindicates the high and holy standard of Yahweh for His chosen people. Dahil kitang-kita dito yung sexual debauchery, yung immoral conduct ng mga Canaanites at ng mga Hivites na nag-defile sa Israel. And plus, it highlights how bad was the decision of Jacob to proceed to Succoth. Parang sa Genesis 34, nire-remind niya tayo, tingnan mo, ito yung result ng pagkamali ang desisyon nitong si Jacob. Tingnan mo, gusto mong makita kung papaano nangyari sa kanyang pamilya? O ito ang ginawa niya. Ito yung sinasabi ni R. Kent Hughes that Jacob and his family would pay a hefty price for following the instinct of a Jacob rather than following or deciding according to his new name Israel by faith in the Word of God to go to Bethel no matter what. Ang pinakautos ng Diyos sa kanila, pumunta sa Bethel, pero hindi nila ginawa ang bagay na yon. At eto ang nangyari, na-endanger sila doon sa location nila. In other words, going to Succoth was a bad decision that would give birth to bad and worse consequences. A string of dark motives and decisions that would lead to dark consequences.
Ito yung nangyari mismo sa Genesis 34 kay Israel. The only daughter of Jacob na si Dinah, he was sexually defiled, and the two brothers, Simeon and Levi, they would commit genocide. Isipin nyo to. All just because of one bad decision na pumunta doon na ang Diyos sinabi niya, huwag kang pupunta doon. That is, ito yung talk about a harmless and innocent decision of going to Succoth. O hindi po mga kapatid, sobering warning ito to the saints of God that whenever there is a clear command in Scripture, there is a clear command of God, to disobey it will never be harmless. Ano man ang utos na yan, if it is a clear command of Scripture, pag hindi mo yan sinunod, it will never be innocent. It will never be harmless and inconsequential. Decisions that don't favor our souls won't favor us all in the end. We will always lose in the end. At yan ang lesson na gusto kong ipasa sa inyo. Every disobedience from an explicit command of God is a bad decision that invites bad consequences. Every disobedience from an explicit command of God is a bad decision that invites bad consequences. Well, ang tingin ko dito sa Genesis, pag binabasa mo, di ba, meron kang Genesis 3 to remind ng fall. And then mamaya, after niya magkwento ng 4 and 5, meron na naman Genesis 6 na magkakaroon na naman ng flood or ng pagpaparusa na masama ang mga tao. And then may Genesis 8, may flood. Tapos Genesis 11, may Tower of Babel, may judgment. At ano nga ba ang reason ng author ng Genesis? Para i-remind sa atin, kailangan mag-judge ang Diyos kasi kakainin ng tao ang isa't isa. Ang gagawin, magsisiraan sila. Kailangan time to time nire-remind tayo ng Diyos na ganito rin siya, may power siyang maging stricto. May power siya na gawin ito, kaya nga may Tower of Babel. After Tower of Babel, ano ang isang matinding judgment? Sodom and Gomorrah. Ang Genesis 34 ay parang ganon. Ang Genesis 34 para sa akin ay reminder ng Diyos doon sa Israel na habang binabasa ni Moses ito sa ilang, bago sila lilipat sa promised land, dahil si Moses ang nagsulat dito at kasama niya sa ilang, sa wilderness ang mga tao, parang reminder na naman ito ng isang bagay na na-remind na niya nung una pa sa Genesis. And what is that? Anong chapter yon? Genesis 13. Si Lot. Naalala niyo si Lot? Pumunta siya doon sa well-watered plains of Jordan. At ano ang editorial comment ng Genesis 13? Ang sabi doon is that Abraham settled in the land of Canaan while Lot settled among the cities of the valley and moved his tent as far as Sodom. Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the Lord. Ang Genesis 34 ay ganon. It's another Genesis 13 to remind the people of God, oops, mag-ingat kayo sa mga decision ninyo. Huwag kayong pala desisyon. Huwag kayong basta-basta gagawa ng desisyon na hindi according sa kalooban ng Diyos because it will never be harmless. It will never be innocent because dito sa Genesis 34, si Dinah, the daughter of Leah, whom she had born to Jacob, went out to see the women of the land, and when Shechem, the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her, he seized her and lay with her and humiliated her. Pag nakita mo yung dire-diretsong mga ganon, no, gumagamit ng mga verb, saw her, seized her, lay with her, humiliated her. Ibig sabihin niyan talagang concentrated ang ginawa sa kanya na parang binantayan siya at talagang violente ang nangyari. In both cases, may mga pagans na nag-defile sa kanila. May Sodom na nag-influence kay Lot. Merong Shechem na nag-take advantage kina Dinah.
Very clear ang message ng dalawang chapters na ito, especially on this repetition of theme. We cannot simply treat disobedience in the Word of God as simply harmless and a simple decision that has no bad consequences. It is actually a threat and an attack to the covenant. Kaya ganito katindi ang mga pangyayari sa chapter because behind all the seeming innocent disobedience ay nakataya talaga dito ang covenant. Imagine mo, iti-threaten nila ang covenant ng Diyos kay Abraham by having that kind of temptation na mag-aasawa sila at pwedeng mabura ang Israel dahil sa ganitong proposal ng mag-ama na ito. When the covenant is threatened, the hope is really not us. And I hope that we will be led to go to the covenant testator and the covenant head and the covenant savior na siya lamang ang makakaligtas at makapagbigay na solusyon sa covenant na ito when it is threatened. May we not hope in the characters in this chapter, but for the Savior who has never even once threatened His own covenant with us. Tingnan natin yung dalawa na mga bagay dito sa ating passage, dalawa lamang, endangering the covenant, and then the other one is deceiving through the covenant. Ito yung dalawang magiging resulta ng ating bad decisions. May dalawang bad na consequences or dark consequences sa verses 1 to 12, endangering the covenant. The chapter is filled with details and tensions that are life-threatening to Jacob as a family and to Israel as a covenant nation. Now, i-clarify ko lamang, may mga tao na nagbabasa dito sa Genesis 34, sinasabi nila, look at Genesis 34, ine-encourage ang rape. Now, ang Genesis is a narrative. Nagkukwento siya. At isa sa maasahan mo sa Biblia, hindi nito pagtatakpan ang tao. I-expose niya ang tao kung sino siya. Walang sugarcoating dito. Kahit si Abraham, sasabihin niya kung nagkasala siya. So, this is an instance where the Bible is merely reporting something bad rather than supporting something bad. Magkaiba yung reporting that is something bad. Magkaiba yung supporting that is something bad. Never na nagsusupport ang Biblia sa rape at sa genocide, yung pagpatay sa mga inosente na ginawa nitong dalawang magkapatid na ito. And this is a very clear fact sa Scripture. When Dinah went out to see the women of the land, it already gives you the sense something is wrong. Sabi ng mga commentators na bakit naglalakad mag-isa si Dinah sa isang bayan na hindi naman talaga sa kanila at parang dayuhan siya? Naghahanap ba siya ng problema at naghahanap ba siya ng danger? Well, alam niyo po, sa kultura nila, ang mga babaeng marriageable ang age, hindi na sila pinapayagan actually na lumabas sila nang walang kasama. Ito ay against sa kanilang culture so that paglabas na mag-isa ni Dinah, magkakaroon ka ng sense na it's either tumakas ito. Tumakas ito sa nanay niya si Leah o kaya siguro di niya sinunod si Leah o kaya nagkatampuhan sila o kaya naman nagre-rebelde itong si Dinah. Basta ang makikita natin dito ay hindi appropriate na siya ay umalis mag-isa. In fact, yung word dyan na she went out to see the women, yung she went out to see, sa Hebrew daw ay may sense of impropriety yon. In other words, she is not right here. At alam nyo ba, dito sa passage natin, Genesis 34, the godless chapter, walang bida dito. Walang gumawang mabuti dito. Walang ginawang mabuti dito si Dinah, si Hamor, si Shechem, si Jacob, si Simeon, si Levi, at yung mga iba pang mga kalalakihan na nagpa-circumcise doon. Wala kang makikita na mabuti ang ginawa nila. In other words, dito sa Genesis 34 na ito, may endanger ang covenant, pero wala ka maaasahan sa mga karakter na ito na magliligtas sa covenant. Only God
and the Savior, our Lord Jesus Christ. So dito mga kapatid, it really appears na si Jacob, no? Matanda na siya, full display na yung kanyang parang wala nang gana sa buhay. Nag-reside siya sa Succoth, tinayana niya ang pamilya niyang mapalapit sa pagan influence. Tapos, lumitaw yung moral weakness niya. He is indeed a very complicated man. Imagine mo na may nangyaring masama sexually sa anak mo, ang sabi ng Bible na nahimik lamang itong si Jacob. Dito ang nagkaroon ang nag-atake sa kanyang anak ay prince of the land. Saw her, seized her, lay with her, and humiliated her. That's the worst thing that could happen. Hindi nakinig si Dinah sa kanyang magulang, o kaya naman hindi niya sinunod yung in-expect sa kanya. Look what happened. A bad decision that led to a bad consequence. So dito mga kapatid, yung prince, siya ang nag-humiliate doon sa babae. At alam nyo, may progression daw ng brutality. And this is a prince of the land and therefore nag-exert siya ng enormous power over the people. Pero ito ang matindi. Si Shechem na in love. Na in love kay Dinah after niyang abusuhin. Di ba, si Absalom, inabuso niya yung kanyang half-sister na si Tamar. Pero after that, namuhi siya kay Tamar. Ito baligtad. Doon kinilig. Doon mas lalo na na-in love kay Dinah to the point na sinabi niya sa kanyang tatay, ibigay mo sa akin si Dinah. Get me this girl for my wife. Dito na lovesick ba siya? Tinamaan kay Dinah? Ito'y mauuwi sa isang marriage proposal. Yung marriage proposal na bibisitahin ng pamilya ni Dinah at mag-o-offer ng isang indecent proposal marahil. Genesis 34 verse 5, Now Jacob heard that he had defiled his daughter Dinah. Nabalitaan nila yung nangyari, pero nakakagulat ang nangyari kay Dinah, pero mas nakakagulat ang pananahimik ni Jacob. Here was a father whose daughter was raped, yet anong ginawa? Nanahimik. Inabdicate ang kanyang responsibility. Ito si Jacob pagdating sa kanyang mga anak ni Leah. Napansin nyo to si Jacob, hindi siya nahihiyang ipakita niya na ganun niya kamahal ang mga anak ni Rachel. Si Joseph, si Rachel, susunod niya si Benjamin. Imagine kung si Benjamin, si Joseph at si Rachel ang magkaganito, palagay ko matataranta itong si Jacob. But no wonder, itong mga tahaong ito, si Dinah, nanahimik lang siya kasi si Dinah anak ni Leah. At vocal itong lalaking ito na sabihin na hindi niya mahal. Hindi niya ipakita na hindi niya ganun kamahal itong sila Reuben or sila Simeon, sila Levi. Ito yung mga anak ni Leah. At alam nyo, bad decision will always lead to bad consequences. Sino ang magbebenta kay Joseph sa Egypt? Mga anak ni Leah. There's always a payback time. Genesis 34 verse 7, the men were indignant and very angry because they had done an outrageous thing in Israel. Alam niyo, gusto ko yung paggamit nila ng Israel. Since marahil nalaman nila sa kanilang ama na itong siya ay Israel na ang tawag sa kanya, dapat lamang silang magalit at maging tama ang reasoning nila. Bakit? Dahil itong Israel, hindi sila pwedeng ma-defile. Hindi sila pwede magkaroon ng mixed marriage. Mawawala yung bansang Israel. Mawawala yung covenant promise. So verse 9, make marriages with us. Give your daughters to us and take our daughters for yourselves. Alam niyo, ito yung proposal na hindi proposal at all. Napansin nyo, dalawang bagay pansinin nyo. Ginahasa nila yung anak nila, tapos pagdating doon, sabi niya, make marriages with us. Give your daughters to us and take our daughters for yourselves. Ano yung kulang? Walang apology. Napakalupit ng, alam mo yun, nagbabraso itong dalawang ito. Yung anak nila, iniwan nila sa bahay ni Shechem, di nila dala dito si Dinah. Pero pumunta doon sa magulang at sabi niya, pakasalan mo na. Ayusin na lang natin. Ito na yung solusyon. Binibigay ko sa inyo. Walang sorry, walang apology. In other words, kaya itong magkakapatid, maintindihan mo yung nanggagalaiti sila sa galit, di ba? They committed the crime, yet they came to the family, nag-propose ng solution na parang, let's act as mature men at gawin na lang natin ito.
Parang ganon. Most likely, hindi sila native kasi sa lugar, kaya ganun ito, parang ganito ang approach ng mag-ama. Secondly, si Dinah. Wala doon si Dinah nasa bahay ni Shechem. Kaya pag pinatay na sila Hamor at Shechem, kukunin na nila si Dinah. In fact, later, pag gumanti nga, ganun na mangyayari. No? Sa verse 10, you shall dwell with us and the land shall be open to you. Dwell and trade in it and get property in it. Tingnan mo naman ang proposal, napaka-sweet deal naman nito. Ang ganda naman ng contract nila. Oh. This is the very thing na hahanapin ni Jacob. Di ba? Mag-trade ka dito, magtinda ka dito, magkakaroon ka ng property dito. Higit sa lahat, magkakaroon ka ng visa-free na travel dito, business class pa. So, magkakaroon sila ng ganong access doon sa lugar. Ano yung ginagawa dito ni Hamor at ni Shechem? What Hamor was promising to Jacob were the very blessings of the covenant. Ito yung promise mismo ni Yahweh, land, property, ito yung mga blessings ni Yahweh, pero inaalok ngayon, wag na doon sa promised land, dito na lang sa Shechem, dito na lamang sa Succoth. Forget about the promised land, narito na. But you see, ito yung hindi pwedeng gawin ng Israel. Hindi sila pwedeng makipag-intermarry dahil mawawala ang Israel as a nation. Ilang mga bansa na ang mga nag-survive at nawala, pero ang Israel nandiyan pa sa Middle East. Kung ang gagawin ng Israel dito sa 34 ay papatulan nila itong si Shechem, mawawala na ang Israel. Mawawala na ang kanilang identity. So therefore, hindi nila pwedeng patulan ito. Kaya, ang mangyayari, they will deceive it. But what happens here is, one bad decision ni Jacob, it led to bad consequences. One bad decision ni Dinah, it led to the jeopardy of the covenant. One bad decision nitong mga magkakapatid at ng pamilyang ito na endanger ang covenant. And you see, ganito yung makikita nating lesson dito. Anumang offer sa atin, kahit napaka-good niya, if it is disobedience to God's command, will only be a threat to covenant life. Anumang offer sa atin, kung ito'y disobedience sa command ng Diyos, magiging threat ito sa covenant life. How many times have we seen that yung sa people of God, yung covenant promises ng Diyos hindi matwart, hindi ma-frustrate, anumang gawin ng mga kalaban ng people of God, walang magawa ang mga tao. Napansin nyo, pinoprotektahan sila ng Panginoon. Ano mang gawin ni Laban kay Jacob, mas lalong pinagpapala si Jacob. Ano mang ginawa nitong si Esau, umalis siya, kinuha niya yung venison, pagdating si Jacob nandun siya, parang swerte siya. Lahat ng ginawa ni Laban sa kanya, pinrotektahan siya. We have seen this even in Israel. Ang people of God, pinoprotektahan ng Diyos. That's why, minsan, may nag-hire sa mga kalaban ng Israel. Ang sabi niya, paano natin mapapabagsak ang Israel? Because they are protected by this powerful God. We have to break the code. We have to have the Enigma code. Inarkila nila ang kryptonite ng Israel. Ang pangalan niya ay si Balaam. At si Balaam ay na-discover. Ang na-discover ni Balaam sa Numbers is, kahit nagaano ko isumpa ang Israel, I end up sa aking bibig, blessing Israel. Walang ibang paraan para paparusahan ng Israel because they are protected by the covenant. Until such time na makarating ka sa Numbers 25 at na-break ni Balaam yung code. In fact, sa New Testament, tinawag itong the Balaam's doctrine. You cannot curse the people of God, entice the people of God to sin. You cannot curse them, just make them sin against God. Hindi mo magagawang magalit ang Diyos sa kanila by cursing them. Hayaan mo ang Diyos magalit sa kanila by leading them to sin. Numbers 25 verses 1 to 3, while Israel lived in Shittim,
Nandun sila sa the people began to war with the daughters of Moab. Nagkaroon sila ng sexual relations sa Moab. This invited the people to the sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. So Israel yoked himself to Baal of Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Ladies and gentlemen, that was the kryptonite of Israel. Sa passage ng Numbers 25, there were 23,000 or 24,000 of Israelites na namatay sa araw na iyon. Balaam cannot curse them, but when they were led to sin, especially defiling sexual sins with these pagan people, nagkaroon sila ng unequal yoking, nagkaroon sila ng ganito, nagalit ang Diyos. What happened to Dinah? That's exactly what happened to Dinah. Na-endanger ang covenant nila. Kapag pumayag si Jacob dito ng yes, masisira ang covenant. Mapapahamak ang covenant. But thank God, hindi inalaw ng Diyos ang bagay na yon. In fact, makikita natin dito, imamasaker ang Shechem. Imamasaker si Hamor at ang kanyang anak na si Shechem. Kahit na masama ang massacre na yon, ang Panginoon pinrotektahan niya yung covenant para hindi matuloy na sila ay magkaroon ng interracial marriage. O mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo dito sa Genesis 34, the covenant was in danger but no one, not even one character dared to protect the covenant. Why? Because they cannot protect the covenant because they are also covenant breakers. They need someone that is not a covenant breaker. Mas kakailanganin nila ang guardian ng covenant. Hindi pwedeng si Jacob ang maging guardian ng covenant. Hindi pwede, mabibigo lang si Jacob. Ilang beses na natin ito nakita. Hindi po pwedeng si Reuben. Si Reuben is as stable as water. Hindi rin pwede si Simeon at si Levi. Nakita ninyo, si Levi at si Simeon, napakatuso nila. Hinayaan nila ma-circumcise at nung sore na sila at hindi makakilo sa mga kalalakihan, pinagpapatay nila at minassacre. In other words, wala ka maasahan dito sa mga taong ito because the hope of the covenant doesn't lie with the character na nandito. Naglalay ito doon sa Diyos na kumikilos sa Kanya. And therefore, mga kapatid, hindi sa mga taong ito, but there is someone na pwede tayong lapitan in this new covenant, di ba? Sa new covenant na ito, ang taong ito, never siyang nagbigo at nag-threaten sa covenant na iyon. Ang taong ito, hindi siya kailanman nag-abandon sa kanyang covenant. In fact, siya yung nag-guard sa covenant. Hindi niya hinayaan na mapunta at maging alanganin ng covenant. Tinukso siya ni Satanas pero hindi siya bumigay. Hindi siya umalis at lumabas ng walang paalam sa kanyang mga magulang. Walang ginawang masama itong taong ito. And that is the better covenant na meron tayo sa new covenant. At ito yung napakalaking pagpapala na sino man ngayon na nasa covenant ng Panginoong Jesus, na nandoon siya, binabantayan niya tayo. Hindi tayo pwedeng kumilos dito sa Genesis 34. Kung tayo ang mangyayari dito, mabibigo tayo. Mahihirapan tayo. Sino ang makakakilos dito sa tensyonadong lagay na ito? But you see, that is the blessing of this covenant. Kaya isa sa magiging challenge natin dapat dito is to prioritize our covenant life. Protect first your covenant life before other areas of your life, no matter how legitimate they are. Meron ka bang life na tinatawag na career? Baka meron ka ring family life. Meron ka ding dream life. Meron ka ring mga uri ng buhay na pinoprotektahan mo. But how do you decide sa mga bagay na ito? Do you protect first itong mga bagay na ito, and then later on, mag-a-adjust na lang ang Lord sa iyo, mag-a-adjust ang covenant na ano. Dito tinuturuan tayo, let us be wary.
Mag-ingat tayo sa disobedience, sa isang bad decision that can lead to different sorts of consequences sa buhay. Beware sa mga bad decisions sa buhay. These bad decisions are usually neglect of clear commands sa scriptures. Siguro iniisip mo, simpleng negligence lang naman ito. Hindi naman mapapalampas din ito ng Diyos sa akin, o kaya naman, ginagawa nga ng iba, wala nangyari. Abay, dito ka mag-ingat. Sino mag-iisip na ang pagpunta sa comfort zone ng Succoth ni Jacob, ang magiging kapalit ay ang virginity ng kanyang anak na si Dinah, na madedefile siya, matitreaten ng covenant, at hindi lang yon, magiging massacre, magmamassacre ang kanyang dalawang anak. Hindi niya pinalaki ang kanyang mga anak na magmamassacre, but that's what happened. Kaya dito mag-ingat ka, kapatid. Perhaps meron kang iniisip sa sarili mo na ginagawa or struggle sa sarili mo at iniisip mo, ginagawa din naman ito ng iba. Alam mo ang clear command ng Diyos sa iyo. Baka kailangan isuko mo yan. Kailangan itigil mo yan. Minsan may narinig ako na, okay lang naman na magkaroon ng karelasyon na unbeliever. Ito naman ang ginawa ng mga iba. Could you imagine that kind of argumentation? That kind of thinking? Mag-ingat ka. Ang ganitong uri ng mga kasalanan, katulad ng defilement, katulad ng sa Numbers 25, the sexual defilement at sin doon sa Peor, what happened to them? It invited yung marahas na pagpaparusa ng Panginoon. This tells us of the sinfulness of sin, most especially the sexual sins, rape, fornication, at adultery at mga iba pa. It is a great problem as people of God. Perhaps ikaw ay parang si Dinah. Nandun ka sa level na kung saan gusto mo mag-discover, gusto mo na lumabas. O kaya naman ikaw si Jacob, nananahimik ka. O kaya naman ikaw mga kapatid, nagre-respond ka in anger. Lahat ng mga taong ito, they were responding inappropriately and negatively. They were responding not out of grace or not by the grace of God. Walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang better covenant keeper natin sa new covenant. Na nung siya ay tinukso, hindi siya naggalit pabalik. Nung siya ay dinuraan, hindi siya dumura. Nung siya ay sinampal, hindi siya sumampal pabalik. Hindi niya pinaira lang galit. Nung siya ay tinukso ni Satanas, hindi siya bumigay. Pinrotektahan niya ang covenant, ang mission niya. Ito yung pag-asa natin. At dito sa New Covenant, napakahalaga at napakaganda ng pagpapala ng Panginoon. Hindi natin kailangan na makaranas ng ganito, na mayroong ganitong stipulation na hindi tayo pwedeng mag-asawa doon sa mga ibang lahi. Pinalaya tayo ng bagong tipan sa mga ganitong bagay. Pero hindi tayo pinalaya doon sa kamandag ng kasalanan. Hindi mga kasalanan ngayon na mag-asawa ng isang Hivite, kung makakahanap ka pa ng Hivite ngayon. Kung may Shechemite, hindi kasalanan. Hindi kasalanan ng umibig ng ibang lahi o ng isang katabi mo ngayon o ng isang kakilala mo. Ang kasalanan ay yung kasalanang inexplicit na sinabi na salita ng Diyos. Sa bagong tipan, mas may kalayaan. Sa bagong tipan, meron tayong covenant keeper na ang pangalan ay si Jesucristo. At kung ikaw ay hindi mananampalataya, you can not protect the covenant life na gusto mo because you have to seek first that covenant life. Freely offered through the Lord Jesus Christ. Lumapit ka sa Panginoong Hesus. Siya ang nagbata ng mga galit at puot ng Diyos. Inako niyang lahat yon upang ma-fulfill niya ang kautusan ng Diyos at siya ay maging
qualified na Redeemer at ang sino man na nasa likod ni Kristo, babalutan siya ng katwiran ng tanging cloak na tatanggapin sa langit sa harapan ng isang banal na Diyos. Yan ang tunay na kalayaan. But I have to go quickly sa verses 13 to 31. Deceiving through the covenant, the sons of Jacob deceitfully used the sacred covenant sign to avenge for their sister Dinah. Kaya nyo bang gamitin ang Lord's Supper at ang baptism para gamiting means para pumatay ng mga tao? Ganito kasama itong dalawang ito. Now, there's a discrepancy dito. Sabi sa Genesis 33:13, children lamang sila nung nag-meet sila ni Iso. Bakit daw dito kaya na nilang pumatay ng sangkaterba? So, sabi nila, siguro ang 34 na ito, hindi talaga nangyari sa tamang panahon. Baka later years pa ito. Well, ang tingin ko dito ay tama lamang, pwedeng mahabang panahon na ang lumipas between Genesis 33 to 34. Pero ang mahalaga dito, ang mga patristic at medieval Christian interpreters, they denounce the deeds of the brothers. Para kasi sa iba, tama lang daw ang ginawa ng mga deeds ito ng mga brothers. Tingin ko, tama yung response nila na kanilang righteous anger. Di dapat mangyari yan sa Israel. Covenant nation tayo. Tama yon. Pero ano nakita natin? Ang nakita natin, nilagay nila sa kanilang kamay ang ganong judgment. Sumobra. Again, pinapakita na naman dito no, yung immaturity at yung kahinaan ng mga tao when they take care of the issues of the covenant. Well, mga kapatid, bilisan na lang natin, i-shortcut na natin. No? Doon, sabi niya, niloko nila. Sige, papayag kami, bibigay namin ang daughter namin sa inyo, mag-aasawa kami ganyan, pero kailangan ma-circumcise. At alam naman natin, pag nagkaroon ng circumcision, may time of healing yan, at hindi makakakilos ang taong na-circumcise. So nung nakita nilang sabi ng Bible, when they were already sore, ibig sabihin, hindi sila makakilos, ang ginawa nitong magkapatid na ito, para silang mga hari or mga soldiers na tutumba ang mga sitting ducks doon sa lugar na yon. And what happened was, kakaiba itong resulta. They were all massacred. Itong mga kalalakihan at naging captive sila, nag-alala si Jacob. At sabi niya, gagawin niyo kung stench sa mga tao, pag-uusapan tayo, pwede tayong mapahamak, mamatay at lahat-lahat. Now, ang gusto kong makita nyo dito is that ang unang may kasalanan dito si Jacob. Si Jacob, kaya naging ganun ang kanyang mga anak dahil nanahimik siya. Kung si Jacob ang nag-take lead bilang tatay at sinabi niya, ganito dapat ang gawin natin, pwedeng napigilan ang magkapatid na ito, mga mapupusok na magkapatid. Si Jacob, kung hindi siya naging silent, kung hindi niya dinala ang kanyang mga anak doon. So, ang unang masisisi ko dito ay si Jacob. Ikalawa, syempre, dapat masisi dito yung magkapatid. Binastos pa nila ang covenant sign ng Israel at ng Diyos, which is circumcision. Special yun, dapat gamitin yun para sa mga bagay na banal. Pero ginamit nila para sa kanilang sariling interest. Ito yung mga taong may zeal sa kanilang covenant, may zeal sila, pero yung zeal nila ay misplaced at ang tunay ay mas mahal nila, hindi ang concern sa covenant, mas concern sila sa sarili nilang pag-iisip at sa sarili nilang paghihiganti. No wonder itong mga taong ito na si Simeon at si Levi, mas makikita dito yung evil na nasa heart nila. And that is the point, misplaced zeal for the covenant will only make us and the covenant a stench to others. Napakaganda sana nung ginawa nila. Hindi pwede yan. Israel kami. Pero anong ginawa? The moment that they put it on their hands, doon na nagkalabo-labo. Alam niyo, matindi itong parusa ng Diyos sa kanila. Sa Genesis 49:5-7, nung si Jacob, bibigyan na sila ng blessing, ito yung sinabi ni Jacob sa kanila, Simeon and Levi are brothers, weapons of violence are their swords. Let my soul come not into their counsel, O my glory be not joined to their company, for in their anger they killed men, and in their willfulness they hamstrung oxen. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Alam niyo mga kapatid, nakakatakot to.
ang panganay si Reuben, pero dahil sinipingan niya ang kanyang yung kanyang yung sino ba 'yon? Yung katulong ng kanyang nanay, pinarusahan siya, hindi ka magiging hari. Wala sa iyo line. Ang sumunod si Simeon at si Levi. Dahil si Simeon, si Levi sa anger nila dito, nilagpasan sila. Thankfully yung pang-apat doon ng magiging blessing, yung linya na yon na magiging linya ng mga hari, si Judah. Doon lalabas ang Panginoong Jesus. Pero anong gusto kong ipakita dito? Nakakatakot ang galit. Nakakatakot ang maglagay sa kamay natin ang mga bagay na hindi niloob ng Diyos para sa atin. Nakakatakot yung words dito, no? Fierce is, and their wrath, it is cruel. Cursed be their anger. Alam niyo si Simeon at si Levi, nasan sila sa hatian ng lupa? Kaya magagalitin, hindi nabibigyan ng lupa. Si Levi, wala silang lupa dahil Levites sila. Si Simeon, nandoon siya may dalawang papel, parang Bulacan at Pampanga. Nakahalo lang sila doon. Wala silang separate na parang Zebulun at ganon. Yun yung sinabing, I will scatter them in Israel. Hindi sila maganda nagsasama. Pareho silang war freak. Ganito so let us watch out our motives in responding to the attacks of the enemy, for it might expose more of our sinful hearts than your zeal for the covenant. They're zealous, pero ang kanila palang zealousness ay yung kanilang sinful hearts ang kailangan pa na mas matreat dito. Ginamit lang nila yung covenant, ginamit nila yung covenant sign para sa kanilang pagiganti, sa kanilang mga sariling kagustuhan. Dito magkaroon dapat tayo ng kapagkatakot sa sarili natin. Sa paggawa ng mga bad decisions, baka yung emosyon natin, yung anger, isa dapat ito sa mapatay sa atin. Di tayo pwede maging war freak. Di tayo pwedeng maging pamunuan ng wrath, for it is cruel. Hindi tayo pwede na makilala sa pagiging violente. Kung tayo ay mga niligtas ng Diyos at nasa biyaya ng Panginoon, ang fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness. Sa mga kalalakihan dito, gentleness ang isa sa pinakamataas na uri ng graces. Sabi ni Tim Keller ba yun? Isa ito sa pinakamataas. Kung hindi ka magiging gentle, hindi mo mapapakita na lumalago ka sa biyaya ng Diyos. Kaya ipanalangin mo na punuan ka ng gentleness ng Panginoon sapagkat kaya nating maging magalit katulad nila Simeon at ni Levi. Ang Panginoong Jesus, dito mo siya ma-appreciate. Never siya na nilagay sa kanyang kamay ang batas. Kahit siya'y nagalit, minsan siyang nagalit, pero nagalit siya righteously. Dinuraan siya, sinampal, hindi siya nagalit para sa kanyang sarili. Huwag nating gamitin ang mga bagay na ito. Lumapit tayo sa Panginoon. Siya ang tunay na pagpapala sa covenant na ito sa bagong tipan. Hindi niya ginamit ang deception para lamang magkaroon ng mga disipulo, para lamang mapasunod niya ang mga tao. Narito ang isang mabuting halimbawa ng isang taong sumusunod sa covenant. Mga kapatid, ang message dito sa atin, mag-ingat tayo sa mga decision natin. But our job is to obey the clear commands of Scriptures. But we can entrust the Lord to take care of the covenants. Let us pray. Father, we thank you sa pag-aralan namin. Have mercy upon us that as we meditate sa mga salita na ito for these 31 verses, ay hindi kami mapanghinaan ng loob na napakaraming kalaban at napakaraming mga kahinaan na na-emphasize dito. Nawa ma-draw kami sa biyaya ng Panginoong Yesus, sa kanyang kalakasan, na siya bilang aming testator ng covenant, siya talaga ang pag-asa namin para kami ay mag-survive sa buhay na ito. Nasa kanya ang kalakasan, nasa kanya ang biyaya mo. Kaya nawa, Panginoon, tulungan mo kami, ilayo mo kami sa mga ganitong mga mamaling desisyon
at lalo na sa mga maling consequences. Katulad ng bigyan mo kami ng panibagong taon at pag-asa. Katulad ng sinabi nyo kay Jacob pagdating sa Genesis 35 verse 1, natapos na ang kanilang lesson sa Shechem, pinauwi mo na sila sa Bethel. Nawa ganun na mangyari sa amin, umuwi na kami sa Bethel. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.